Magandang araw mga boss. For today's video, tututukan natin ng isang content ni Daddy Frankie. Okay, yes, si Daddy Frankie yan mga boss. No? Kilala nyo na yan, isang charity vlogger na talagang tumutulong sa mga nangangailangan, yung mga kailangan ng tulong. Lahat ng mga madaanan niya sa kalsada, sa kalye, pulube, homeless, etc. etc. Isa sa mga idol kong charity vlogger, itong si Daddy Frankie. That's why I decided na gawa ng summarize yung mga ilan niyang mga videos and then magre-react tayo. Okay? So, itong video na to, itong content na to, isa sa mga gusto kong content niya, which is itong taong grasa or pulube or homeless na daanan niya sa daan na tutulungan niya. Tingnan nyo guys, no? Mula sa pagkapulube, mula sa pagka-homeless, aabangan ninyo o aabangan natin o tututukan natin kung paano siya na make over ni Daddy Frankie. Alright? So, sige, panoorin natin. But before that, kung bago ka lang dito sa ating page, syempre, paki-like mo naman yan, boss. Paki-share mo na rin. And of course, dapat nakafollow ka para matutukan natin yung summarize ng ilan sa mga vlog niya na paborito natin. Okay? So, sige. Model ka rin? Ano pangalan? Percival Calopin. Ikaw to? Yes. Ang ganda ng katawan mo. Ikaw nga. Grabe, macho. Anong nangyari sa'yo? Oh, tricep, panalo. Ibalik natin. Tulungan niyo ako. Oh, hingi siya ng tulong. Paano? Sabi ni Daddy Frankie kasi, ibalik Anong natin. specialty mo nung nagluluto ka? Oh my God, Ella. Pinakagusto ko talaga yung osaboko. O subuko. So, ibig sabihin, dati siyang chef. Kakaiba yung ako sa Japanese restaurant ako. Mga cold cut, sushi, yan. Pero kakaiba. I-forward natin, no, mga boss. Forward natin. Specialty mo. Kasi, kukunin pa lang ni Daddy Frankie yung loob niyan. Ito, tingnan natin kung paano siya na alam mo. daanan. Ayan o, nadaanan siya. Nakita ni Daddy Frankie, nakaupo sa gilid, dinaanan niya, nadaanan ng sasakyan nila, hinintuan niya. Regalo. Ayan, nagpakilala na. Anong pangalan mo? Percival Galo. Ba't nandyan ka? Forward natin. So, itong taon to, guys, no, mapapansin niyo kung paano siya makipag-interact, paano siya makipag-usap kay Daddy Frankie. Focus siya eye to eye. Ibig sabihin, hindi siya ganun kalala. No, hindi siya ganun ka... Yung iba kasi may sakit sa isip. Ito parang sadyang homeless lang siya, no? Oo, kilala mo. Di ba naipagbiruan niya? Pero dyan sa part na yan, guys, nakainom siya dyan. Kasi, alam niyo naman, pagka sa kalye o sa yung mga... Hindi naman lahat, pero karamihan, pag nasa kalye, pag kumikita, sabi, panlakas ng loob daw nila is nakainom. Ano menu mo? Ano niluluto mo? Oso. Oso. Subuko. Oso buko. Sorry. Akala ko isubo mo. No. So, ang galing na, mga boss, ang galing na nakuha na kaagad ni Daddy Frankie yung loob nito. Kasi alam niya kung paano makipag-usap, makipag-socialize sa mga taong ganyan. No? Naramdaman niya na medyo LGBT, kaya na alam niya kung paano siya sasakyan yung mga hero. Forward natin, guys. Kasi kakausapin niya yan, tapos eto, nakuha niya na yung loob, tinabihan pa nga niya. Actually, nung tumabi si Daddy Frankie dyan, ang sabi pa nito ni Percival is madumi dyan. So, ibig sabihin, nagko-concern din siya dun sa kausap niya. Pwede ba ikwento mo? Pwede bang ano? Ano ba yun? Pwede malaman yung kwento. Yan, pinapahanap niya kasi yung Facebook niya. Pwede malaman yung kwento ng buhay mo? Pwede. Sige, kwento mo nga kung saan nagsimula at hanggang bakit umabot tayo sa ganito. Valedictorian ako. Okay. Wow, valedictorian. Ano ako, cum laude. Cum laude. Ay, hindi ko alam kung, ewan ko sa inyo guys, no, kung maniniwala kayo. Pero possible, pwedeng ganun. Valedictorian, cum laude. Pwede. Overboy. Magazine. Yan, pinapahanap niya kasi para i-prove niya na naging model Ng siya. boyfriend. Na nag-awal sa akin. Papunta lang mo sa akin. Oo. Okay. Kaklaruhin natin yun. Yung sinasabi niya pala nagkaroon siya ng asawa is boyfriend pala yun. Na yung boyfriend niya, yun yung dahilan kung bakit siya nakapunta sa Amerika.
Tapos, ngayon, pinag-aral ko ng Chinese, sa mga Chinese, pinag-aral ko ba? Tuwing Biyernes, umuwi ako ng Pilipinas kasi ang Okay, forward natin kasi in-interview lang naman ni Daddy Frankie. Ito, nakita na yung Facebook. Ang ganda ng katawan mo. Ikaw na. What Ba? happened? Anong nangyari sa'yo? Kompleto yung, yung Ibalik hugis. natin. niyo ako. So, yun. Ang request ni Daddy Frankie, sayang kasi ibalik natin. Ngayon, sabi ni Percival, is tulungan niyo ako. Wala akong muntigan. Ang gwapo mo. Di ba nakaka-business si Come Daddy on. Frankie? Sino ba magugupit sa akin? Hindi, dalhin kita sa parlor. Of course. So, yun. Nag-promise na si Daddy Frankie na bibihisan niya to. Sabi niya kay Val is, gusto mo pagupitan kita? Yun, sabi niya gano'n. So, sabi pa nga ni Val is, sa mo, sinong gugupit sa akin? So, sa parlor. Forward natin, guys, no? Kasi mag-uusap lang sila dyan. Tapos aalamin lang ni Daddy Frankie, nalaman niya na tiga Batangas pala siya, 11 sila magkakapatid, 4 na lang natitira. Okay, so yan forward natin. Tapos dumating yung time, habang nag-uusap sila, dumating yung time, nasisitahin sila dyan na... Tutulungan lang kitang Ito, totoo. makapagsimula, baguhin yung sarili. Ayan, lalapit na yung guard. Lalapit na yung guard dyan. Kung gagawin mong mabuti. Lalapit na yung guard. Yeah. Parang sinisita na sila. Ha? Nag-aral pa ako sa Amerika. Babalikan kita, ha? Yan. Bukas. Okay. Thank you. Oo. Sige. Okay, ang plano kasi ni Daddy Frankie, dapat isasama niya na tong si Val, isasama niya na yan. Kaya lang parang kulang sa oras. Ang nangyari is nag-promise na lang siya na babalikan niya na lang. Okay, sige. So ayan mga kababayan, narinig niyo yung usapan namin kasi may nakakabulin pa kami, hindi na kaya, hapon na rin. So magkikita na lang kami bukas, alas 11. 11 to 12. Okay. Ayun, laki. Malakas. Okay. Lapes, kain ka muna. We're waiting for you. Yes, yes. Okay, so binigyan niya ng pera si Valerie para bumili ng damit at ang sabi niya bukas babalikan kita, make sure na nakabihis ka na, nakaligo ka na. Yun yung use ng perang binigay. Ito na yung time na binalikan niya na yan. Tignan natin kung tumupad siya sa usapan. Ayan, nakita, naabutan naman nila. Siya ba yun? I-forward natin. Magpa si Daddy Frankie dyan eh. Tapos inikutan nila. Eto na. Pumunta ako na, kaya ako. Oo. Bumili ako ng dalawa. Katulad ko kasi, natulog ako sa bahay. Wala akong bahay na natutulog. Tulungan mo ako. So yan mga boss, no, binalikan ni Daddy Frankie, naabutan niya naman. So para walang masabi tong taong to na walang isang salita si Daddy Frankie, talagang tinupad niya yung pangako niya. Yun nga lang, yung pagbalik ni Daddy Frankie, medyo na-disappoint kasi nang una hindi nakachinelas, binigyan naman ng pera pambihis. Tapos nagligo man, parang hindi naman bagong ligo. No? Siguro ganun yung way niya na paglilinis. And then itong si Val, walang chinelas. Okay, walang chinelas. Tapos may kasama pang isang LGBT rin. So, tingnan natin kung ano yung magiging usapan nila. Tanda. Kung bumili na ako, ang naman naligo na ako, ang puti-puti ko na ngayon. Wala nga sabi ko sa doc na nga yun eh. Ang puti-puti ko na ngayon. Ligo ako. Well, isama niyo na ako sa iyong mga pangarap. Oo. Kasi, ano ba kulang sa akin? Nag-alala ko sa iyo. Kasi, yung mapapansin mo yung mukha ni Daddy Frankie niya, parang na-disappointed siya. Bumili ka ng damit mo? Sabi ko bibili ka damit. May meron sa sako ah. Andun na yun. Hinahanap ni Daddy Frankie yung Siyempre, damit. mauhuli ng mga mauhuli ng mga DPWS o Pero, tumupad pa rin, kinuha pa rin niya yan, pinasakay niya pa rin yan sa kanyang sasakyan para to pa rin yung kanyang pangako na imi-makeover nga ito. So, syempre, nakukulangan pa si Daddy Frankie sa mga information, mga details, para alam niya kung paano niya tutulungan itong tao. Kasi for sure, meron pinagdadaanan itong taong to, kaya kung bakit naging ganyan. Pero kung mapapansin ninyo, normal naman pag-uusap,
No, okay naman siya. Parang walang magiging problema si Daddy Frankie. Cum laude. Valedictorian. Ang nagkanong din. Oh. Di ba sabi mo kahapon? Pero, my God. I would like to say anything about it. Parang medyo hawig siya ni Manny Pacquiao dyan. Sa part niya. Yan. Yan. Pag mo na-Englishin, dudugo ilong ko eh. Kahit anong laki ng ilong ko, pag Englishan, dudugo yan. Ay, short Ay, bakit? Ang sexy. Sexy. At pati short ko, napapansin. Ano ba? Okay, sige, forward natin kasi magkukulitan lang yun dyan na parang kinukuha ni Daddy Frankie yung loob nitong ni Val. No, pero ang plano kasi isahanap sila ng bukas na restaurant kasi medyo maaga pa yan para mag-almusal. No? Nagpunta yata sila dyan sa isang Japanese restaurant na alam ni Daddy Frankie at doon sila magbe-breakfast. No, hiyang-hiya pa nga itong si Valerie kasi nga walang tsinelas. Ayun. Abangan natin, no? Kumbaga, tutukan natin kung paano tutulungan ni Daddy Frankie. Ko sa inyo. Magiging parang challenge kasi kung paano niya ito mababago. Mamaya, magpapaliwanag ko ulit ako mamaya. Pagkabusog na, no? Pag nakakain ka. Yes. Mamaya na konting-konti, magpapaliwanag ako sa aking mga taga-sunod. Ako si Percival Kimada. Papakilala para sa inyo. Kaibigan ko si Diwata, pero ginatakwil ko nila. Dinamay pa. He will never be me. Thank you so much. Diwata. Siguro kakilala niya si Diwata. Bakit ba ang laki ng galit mo kay Diwata? Sabi ko, wag na nating isama si Diwata eh. Paano humingi ako pagkain doon? Hindi ako binigyan. Ayun, hininga ng pagkain, hindi binigyan ni Diwata. Ano ba naman yan, Diwata? Sana tinulungan mo naman. Pero siguro binigyan naman yan, no? Hindi niya nang Ayos ang buhay. natatandaan. Sa Little Tokyo natin siya pakainin. Little Tokyo. Tahimik to. Ayan, doon sila mag-uusap sa Little Tokyo. Tingnan natin kung ano tsura nun. Pino-forward lang natin mga boss, no? Para at least summarize, para hindi tatagal ng video. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung ano yung mga na-skip natin. Pero ang importante kasi dito is matutukan natin kung paano mababago mula sa homeless, mula sa pulubi, kung paano matcha-challenge si Daddy Frankie dito, kung ano yung gagawin niyang step para mabago niya tong taong to. Kahapon, Oo, saan sabon nabili na niyo ako. kahapon? Andon, iniwan ako sa sako. Loko ka. Morning. May bukas na ba? Sabi na Daddy Frankie, loko ka. Okay. Kukopi lang kami. Well. Well. Galing Ay, wala ano. akong sinila sa kakait. Ako bahala. Hindi siya boring kausap, may sense of humor. May sense of humor. Sarado pa yan eh, shop niya yan. Ayun, ano nararamdaman mo na dating mayaman ka, Nasasaktan na. tapos ngayon walang-wala. Sobrang sakit. Hindi masyadong, pero sobrang sakit talaga. Na nawala sa akin ang lahat. Nagpakamatay kaya ako. Nang dahil nawalan ako ng ano. Okay mga boss, no, maraming salamat sa unang sa unang video natin, no? Ito yung part 1, pero tutuloy-tuloy natin ng pagsasummarize nitong kay Percival Galo kung paano siya ma-makeover ni Daddy Frankie. Actually, itong storyang to ay nakakabilib, no? Mula sa pagiging taong kalye, taong grasa, pulubi, sorry sa term, homeless, talaga nabago niya itong taong to. Nakakatuwa ang magiging ending nito. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano nangyayari yon. So, with that, thank you very much sa inyong panonood. Kung bago ka lang dito sa ating channel, kung bago ka lang dito sa ating page, paki-like and paki-share mo na rin kung nagustuhan mo. Comment ka dyan sa baba kung ano yung mga istorya na gusto mong pag-usapan natin. Magre-react tayo dyan sa mga video na gusto mong mapanood sa video ni Daddy Frankie o kahit sino pang mga charity vlogger. With that, thank you very much and God bless sa inyong lahat. See you sa next video.